Good morning mga kaibon, welcome back again sa ating YouTube channel. At for this video, i-harvest na natin yung mga inakay natin dito. Yan, yun yung isa, yun yung Parblue, Violet Parblue Opaline. So tatlo silang i-harvest natin dahil marunong na silang kumain at medyo inaaway na rin sila ng kanilang parents, pinapaalis na dahil siguro gusto na rin mag-breed ng kanilang parents. So, sasabihin ko sa inyo kung kailan nga ba natin dapat ilipat yung mga inakay sa ating mga nursery cages. So, ayun mga kaibon, huwag na natin patagalin pa, let's go! So yun mga kaibon, bago natin harvestin itong magandang Violet Parblue Opaline sex link hen natin, bumili nga pala ako ng patuka natin. Yan, tsaka successor dahil naubos na. Ang patuka na binili ko ay African Mix at tsaka Canary Mix. Dahil itong African Mix, ito yung ginagamit ko kapag breeding season. African Mix mga kaibon dahil meron siya mga black millet tsaka red millet. So yun yung mga mainit sa katawan ng ating African lovebirds, kaya bagay siya sa ating breeding season. Pero kapag summer season naman, off season, bird seed lang tsaka canary lang ang aking pinapakain. So ito na yung ano natin, carrier para sa paglalagyan ng harvestin natin. Pero update ko muna kayo mga kaibon sa ating mga parisan dito. Ito yung back-to-back post red factor natin, possible. So, hindi ako sigurado kung same hen sila mga kaibon dahil yung kilos nila parang same hen. Tapos, yung isa umbok na yung puwet. So, tignan natin kung marami silang iitlog or pareha silang mag-iitlog. Mamaya check ko kung same hen nga sila, and then next video gagawa natin siya kung magse-same hen sila. Tapos yung pinagpapares natin dito, andito muna yung cock dahil medyo naging aggressive siya. Hinahanap niya yung amoy nung kanyang dating pares. So nandito yung hen para ma-familiarize na niya, and then pagka medyo nagdidikit na sila dito, pagsasamahin na natin sila. And then yung parisan natin dito, yan, medyo ano na ata. Baka may itlog na or buntis pa lang. Ay! Meron na. Good news tayo mga ilan kaya? Dalawa. Yun. So yun mga kaibon, nangitlog na pala. Nangitlog na pala ang ating project Perso Opa. Yan. Okay. Yan mga kaibon, naka-isa na tayo. Yun. So yan yung nag-mate ng last video natin nung nagbigay tayo ng sili. So yan, may itlog na pala. And then dito naman mga kaibon, sa tingin ko buntis yung hen dito. Medyo nakikita ko na malaki yung puwet niya. So check natin, baka may egg na rin. So ayun nga mga kaibon, meron na nga. Meron na silang isang itlog. Yan, good news. And then ito, nagmate na rin itong perso natin. So, palabasin natin. Yan. So, ito rin yung nagmate nung nagbigay tayo ng sili. Yan, tingnan natin. Okay, wala pa. Pero
Nagre-ready na sila kung saan sila mag-iitlog. So yun mga kaibon, yung update natin dito sa ating mga alagang ibon. So may mga nangitlog na pala, di natin alam. So sakto yung sinabi ko na after 1 month, meron nang mangingitlog pagkalipat ng mga kulungan. Ibig sabihin mga kaibon, nagugustuhan nila yung bagong pwesto nila. Kasi yung dating pwesto natin ay yung nandoon sa dulo. Yun. Doon sila dati mga kaibon. At ngayon, last month nga naglipat tayo. Actually, wala pa silang 1 month dito, mga 4. Magpa 4 weeks pa lang ata mga kaibon sa Sunday. So, ayun. Eto na. Nag-itlog na rin sila. So, harvestin na natin yung mga inakay para makapag-breed na yung mga ibon natin dito. So, eto. Nakikita ko kasi na sinasaktan na sila nung medyo kinukurot-kurot na sila sa nest box. At ayun na yung time na lilipat na natin sila. At saka mga kaibon, 2 weeks na rin silang nag-aaral tumuka at nakita ko malakas na silang kumain. Pagka alisin ko na yung patukaan, nauubos na yung pagkain. So bali yun yung basihan ko na pwede na silang ilipat. Huwag tayong maglilipat ng mga ibon na hindi pa malakas kumain dahil baka mamatay lang sila. So ayun, yan na. Harvestin na natin yung mga yan. Yung person na yan, pina-foster ko lang sa kanila. Anak yan ng project person opaline natin. Yan. So alisin na natin to mga kaibon dahil pinapalis na nga sila ng nanay at marunong na rin silang kumain mag-isa. So, ilipat na natin to mga kaibon. So, ganun lang kapag maglilipat kayo ng mga inakay, kailangan magaling na silang kumain. At malalaki na sila. Ako kasi mga kaibon, hindi ako nagbibilang ng 2 months para ilipat sila. Tinitignan ko kung fit na ba silang mailipat. So, sayang naman kasi mga kaibon, kung ililipat natin ng 2 months pero hindi pa pala marunong kumain. So, alam ko mga kaibon, wala pa yata to sa 2 months. So, ayun, basta mga kaibon, makita ko na ganun na sila. At magagaling na. So, lilipat na natin sila. So, ayun mga kaibon, nahuli ko na tong Violet Far Blue. Yan, kung makikita nyo. Yan. So, ito yung paborito kong kulay kasi napakaganda ng combination niya. Violet, tapos yung ulo, dilaw. So, ito yung paborito ko. Ito yung Fisher lang. Yan. So, mamaya yung opaline papakita ko sa inyo ng malapit. And then, ito naman yung pina-foster natin na perso. Sa project perso opa natin. Yan. Yan. Mukha siyang cock. Napakaliit lang ng size niya. So, ito talaga yung pinaka-gusto ko. Itong VF Violet Far Blue Opa na sex link hen. Yan. Napakaganda niya mga kaibon. So, harvest time na sa kanya. Yan ang pinaka-paborito ko sa kanila at gusto kong ma-harvest talaga. Dahil gagawin ko sang future breeder. Yan. Napakaganda mga kaibon. Okay mga kaibon, lipat time na ng ating mga harvest. Ayan. Dito na tayo sa ating destination. Mga kaibon, lilipat muna natin sila sa ating nursery cage bago dito. Ito medyo may gulang na rin. Pero mas bata itong mga to kaya dito sila lalagay sa nursery cage. Yan mga kaibon, para hindi sila maging kawawa, no? Para pantay-pantay yung edad nila. Dito sila. So, ito mga kaibon, pag medyo 5 months, 4 months, lilipat na natin sila dyan. Para hindi maging kawawa yung mga ibon natin ng mga kaibon. Yan. Bali, ganun nga lang mga kaibon, pag maglilipat kayo ng mga ibon natin, pag galing harvest. So, kuhanin nyo sila mga kaibon kapag
marunong na silang kumain at saka malakas na silang kumain, huwag kayo babase sa months dahil di ako naniniwala doon dahil kung dilipat mo sila dahil sa months tapos hindi naman malakas pa kumain, kawawa lang yung ibon. So, ilipat niyo sila kapag malakas na silang kumain, yung sumasabay na silang kumain sa kanilang parents. So, yun yung time na pwede na natin silang ilipat at mabubuhay na sila ng mabuti kung ilipat pa natin sila. So, yan mga kaibon, ilipat na natin sila sa maliit na cage. Ayos ang mga kaibon. So, yung mga perso dyan, yan yung magkakapatid talaga. Yang perso na yan, perso. At saka yan, sila yung magkakapatid talaga. Magkakasabay sila mga kaibon. At nauna lang yung mga yon dahil finorsan feed natin yun at mabilis natutong mag-sits. At yan na sila mga kaibon. And then, pag malaki na, dito na. And then, dito na ulit sila. Pagka sobrang matured na sila. So yun mga kaibon, salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. So dito ko natatapusin yung video natin. Shout out kay Marlito Sededjos, sa Total Girls, sa pinsan ko, sa mga sumusuporta sa atin mga kaibon, no? Kay John Paul Gaboy, kay John Samuel Castillo, sa mga tropa natin dyan na nanonood ng Patagulang, shoutout sa inyo. Tsaka sa mga solid natin dyan, at tsaka sa mga bashers natin na paulit-ulit lang ng mga sinasabi. So, napaka buti niyong tao dahil nanonood pa rin kayo sa aking channel. So, okay ang ginagawa nyo kahit namabash kayo dahil siyempre nanonood din kayo. So, yun mga kaibon, maganda yan. So, patuloy nyo lang ang pambabash ninyo kahit na wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi ninyo. So, yun lang mga kaibon. Maraming salamat sa inyong suporta at sana suportahan niyo pa ako sa aking journey dito sa ating ibunan. So, papagandahin natin yan paunti-unti mga kaibon. So, unti-unti lang kasi wala tayong baon, walang pasok. Hindi tayo nakakaipon masyado. So, ayun. Ingat sa inyo mga kaibon at happy birding ngayong breeding season. So, medyo pa iba-iba pa yung panahon pero hintay lang tayo mga kaibon. Uulan din ng dire-diretso yan at mabibreed din ang mga ibon natin. So, yun lang mga kaibon. Maraming salamat. God bless, ingat, and peace.